Isang basahan lang ang tingin mo sa akin, pero ang basahang ito ang magpapabagsak sa inyo. Habang nagpapakasasa si Ken sa yaman at pekeng parangal, nakaluhod ako sa malamig na sahig, nagkukumahog pulutin ng mga barya para sa gamot ng ina ko. Mamatay na kung mamatay ang nanay mo, wala akong pakialam. Sigaw ng walang hiyang Donya, ngunit isang mainit na kamay ang pumigil sa pag-apak nila sa aking dangal. Oras na para hubarin ang uniforme ng alipin. Babangon ako bilang isang mandirigma. Sino ngayon ang luluhod sa huli? Chapel na Pemsamix. Bakit ko bibigyan ng advance ang isang tagalinis? Binabayaran kita para kuskusin ang sahig, hindi para buhayin ang nanay mong pabigat sa mundo. Ang matalim na boses ni Doña Carmen ay tila isang punyal na walang awang ibinaon sa dibdib ni Lani. Sa mga oras na iyon, nakaluhod ang dalaga sa malamig na baldosa ng Royal Apex Sports Center, hawak ang isang mamasamasang basahan. Ang kanyang mga kamay, na dati ay pinatigas ng mahigpit na paghawak sa martial arts belt at paghubog sa mga kampeyon, ngayon ay nanginginig dahil sa pagod at labis na pagtitiis. Sa loob ng manipis na bulsa ng kanyang kupasing apron, naroon ang isang nakatuping reseta ng gamot, ang tanging papel na nagdudugtong sa buhay ng kanyang inang nasa ospital. Ito sana ang araw ng kanyang sweldo, ang araw na pinanghawakan niya upang hindi tuluyang bumigay ang katawan ng nag-iisang taong nagmamahal sa kanya. Naramdaman ni Lani ang unti-unting pagsikip ng kanyang lalamunan. Tila may tinik na nakabara rito na pumipigil sa kanyang paghinga. Ang bawat kalamnan sa kanyang katawan na sinanay sa disiplina ng pakikipaglaban ay naninigas upang labanan ang matinding udyok na tumayo at ipagtanggol ang sarili. Ibinaon niya ang kanyang mga kuko sa basahang hawak, pilit nilulunok ang pait, habang ang init ng mga luhang nagbabadyang tumulo ay pilit niyang ikinukulong sa likod ng kanyang mga mata. Sa loob-loob niya, isang malamig at mapait na katanungan ang umaalingaw-ngaw. Hanggang kailan ko lulunukin ang sarili kong dangal para sa mga taong walang kaluluwa? Bago pa man siya makasagot, isang pares ng makintab at mamahaling sapatos ang humakbang palapit sa kanya. Si Ken Tan, ang anak ng Donya at ang kinikilalang head director ng sentro. Hawak nito ang isang makapal na folder na naglalaman ng mga bagong estratehiya sa pagsasanay. Mom, calm down. Nakanggiting sabi ni Ken, bagaman ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamalaki at pang-aasar. Inihagis niya ang folder sa maliit na lamesa. Lani, nabasa ko na itong ginawa mong training module kahirap gabi. Medyo magulo, pero pwede na. Ibibigay ko ito sa board mamaya bilang bagong Apex Strike curriculum ko. Babayaran na lang kita ng 500 para sa effort mo. Makakatulong na rin yan pambili ng lugaw ng nanay mo. 500. Isang buwang puyat, pag-aaral, at pagbuo ng isang masterclass na magpapasok ng milyon-milyon sa kumpanya nila, kapalit ng 500 piso at pang-iinsulto. Hindi na makapagsalita si Lani. Yumuko lamang siya at muling ipinagpatuloy ang pagpunas sa sahig, umaasang sa kanyang pananahimik ay kusang aalis ang mag-ina. Ngunit hindi sapat sa Donya ang nakitang pagkaawa sa dalaga. Kinuha ni Doña Carmen ang tasa ng umuusok na kape mula sa lamesa. Sa isang mabilis na galaw, sinadya nitong itagilid ang tasa. Isang mainit na alon ng madilim na likido ang bumuhos sa sahig, gumapang at tumalsik mismo sa maputlang braso ni Lani. Namula ang balat ng dalaga dahil sa init, ngunit kinagat lamang niya ang kanyang ibabang labi
hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Wala siyang inilabas na kahit anong daing. Linisin mo yan. Malamig na utos ng Donya, ang mukha ay diring-diri. At gamitin mo ang mga kamay mo. Kailangan mong matutunan kung saan ba talaga ang lugar ng mga katulad nyo. Habang maingat na pinupunasan ni Lani ang sahig, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig sa sahig. Hindi niya napansin ang isang figura ng lalaki na tahimik na nakatayo sa pinakamadilim na bahagi ng pasilyo. Si Gabriel Tan, ang nakatatandang kapatid ni Ken sa labas. Ang itinuturing na itim na tupa ng pamilya na kakarating lamang mula sa ibang bansa. Mula sa kanyang kinatatayuan, nakita ni Gabriel ang lahat. Nakita niya ang kalupitan ng kanyang madrasta at nakita niya ang kahinaan ng dalaga. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa pansin ng binatang CEO. Nang itapon ng Donya ang mainit na kape, napansin niya ang mabilis ngunit banayad na paggalaw ng balikat at baywang ni Lani. Hindi iyon reaksyon ng isang simpleng tagalinis na natakot. Isa iyong kalkuladong pag-iwas, isang galaw ng isang taong may malalim na kaalaman sa sining ng pagtatanggol sa sarili. May nagkukubling apoy sa likod ng malulungkot na mata ng dalagang iyon at sa hindi malamang dahilan, nakaramdam si Gabriel ng matinding pagnanais na alamin kung ano ang nagtulak sa isang mandirigma na lumuhod sa putikan. Nabasag ang mabigat na katahimikan nang biglang mag-ilaw at mag-vibrate ang lumang telepono sa bulsa ni Lani. Ang pangalan ng ospital ay nakarehistro sa basag na screen. Nanginginig ang mga kamay na sinagot niya ito. Hello? Opo? Opo? Ako po ang anak ni Mrs. Santos, pulong ni Lani. Ang boses ay unti-unting pumipyok. Sa kabilang linya, ibinaba ng NARS ang isang balitang tuluyang nagpaguho sa natitirang lakas ng dalaga. Kailangan ng ina niya ng agarang operasyon bago maghating gabi. At kung walang idedepositong pera, hindi nila ito maisasagawa. Ibinaba ni Lani ang telepono. Ang kanyang paningin ay nanlalabo dahil sa luhang hindi na niya mapigilan. Tumingala siya kay Ken, isinantabi ang huling butil ng kanyang hiya at itinaas ang kanyang panginginig na mga kamay. Sir Ken, nagmamakaawa po ako. Karalgal na sambit ni Lani. Ang mga luha ay tuluyan ng nag-unahan sa kanyang mga pisngi. Kahit ibigay niyo na lang po ang sweldo ko para sa buwang ito, nag-aagaw buhay po ang nanay ko. Parang awa niyo na po. Tiningnan lamang siya ni Ken mula ulo hanggang paa, tila nandidiri sa nakikitang pagmamakaawa. Inayos nito ang kwelyo ng kanyang mamahaling suit at humakbang palayo. Idedelay ko ang sweldo mo ng 1 linggo, Lani. Malamig na sagot ng lalaki nang hindi man lang lumingon. Masyadong marami kang iniisip. Gusto kong matuto kang mag-focus sa trabaho mo dito. Kung hindi mo kaya, makakahanap ako ng ibang tagalinis na walang dalang problema. Habang unti-unting naglaho ang mga yabag ni Ken at ng Donya, naiwang nakaluhod si Lani sa gitna ng malamig na pasilyo. Binitiwan niya ang basahan. Dumukot siya sa kanyang bulsa at inilabas ang kaisa-isang 20 pesos na natitira sa kanya. Dahan-dahang dumulas ang barya mula sa kanyang nanginginig na mga daliri, bumagsak sa baldosa, at gumulong palayo, kasabay ng pagkawala ng huling pag-asa para sa buhay ng kanyang ina. Pakiramdam ng maging walang halaga sa paningin ng sariling pamilya. Dahan-dahang lumuhod si Gabriel upang magpantay ang kanilang paningin. Ingat na ingat siyang inilapag ang isang maliit,
ngunit makapal na brown envelope sa ibabaw ng malinis na bahagi ng apron ni Lanny. Sa tabi nito, inilagay niya ang isang paper cup ng kape na naglalabas pa ng manipis na usok. Hindi ang kape na itinatapon para ipunas sa sahig, kundi isang mainit at matamis na inumin mula sa paborito niyang cafe sa kanto. Sandaling nag-atubili si Gabriel bago niya dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay. Hindi niya hinawakan si Lanny, ngunit ipinagpag niya ng marahan ang alikabok na dumikit sa buhok ng dalaga gamit lamang ang pagdampi ng hangin mula sa kanyang mga daliri. Matapos iyon, muli siyang tumayo at tahimik na lumabas bago pa man magising ang babaeng unti-unti nang nagbabago ang ikot ng kanyang mundo. Nang magising si Lani, nakaramdam siya ng matinding pangingalay. Iminulat niya ang kanyang mga mata at agad na napansin ang kakaibang init na nagmumula sa kanyang tabi. Pagyuko niya, nakita niya ang paper cup at ang brown envelope. Nangangatal ang mga kamay na binuksan niya ang sobre. Bumilis ang tibok ng kanyang puso nang bumungad sa kanya ang isang makapal na bungkos ng pera. Higit pa sa sapat upang mabayaran ang operasyon ng kanyang ina at ang ilang buwang reseta ng gamot. Walang pangalan, walang sulat, walang hinihinging kapalit. Tanging ang mainit na kape lamang ang nagsisilbing patunay na hindi siya nananaginip. Dahan-dahang kinuha ni Lani ang paper cup. Idinikit niya ang magkabilang palad sa mainit na ibabaw nito. Naramdaman niya ang init na gumagapang mula sa kanyang malamig at nanginginig na mga daliri, papasok sa kanyang katawan hanggang sa marating nito ang kanyang pagod na puso. Sa gitna ng impyernong ibinigay ng mga tan, may isang taong nag-iwan ng liwanag. Wala siyang ideya kung sino ang nagmamalasakit na iyon, ngunit sa pagkakataong iyon, muling nabuhay ang pag-asa sa kanyang dibdib. Dali-daling inayos ni Lani ang kanyang sarili. Kailangan niyang lumabas at ideposito agad ang pera sa ospital bago magbago ang ihip ng hangin. Ibinulsa niya ang sobre. Mahigpit na hinawakan itong parang sarili niyang buhay at binuksan ang pinto ng storage room. Ngunit ang kanyang maliit na ngiti ay agad na napawi nang sumalubong sa kanya ang madilim na mukha ni Ken. Nakapamewang ito, nanlilisik ang mga mata habang sinusuri ang ayos ni Lani. Agad na napansin ng lalaki ang kakaibang umbok sa bulsa ng dalaga at ang katotohanang mukha itong masaya. Isang emosyong ipinagbabawal niya sa mga tauhan niya. Saan ka galing? Bulyaw ni Ken, ang tinig ay umaalingaw-ngaw sa buong pasilyo. Kanina pa nagrereklamo ang mga VIP members sa locker room dahil nawawala ang mga gamit nila. At ngayon, makikita kitang lumalabas mula dyan na mukhang may itinatago? Mabilis na lumapit si Ken at bago pa man makaiwas si Lani, hinablot nito ang bulsa ng dalaga at pilit na kinuha ang makapal na sobre. Nang hablutin ni Ken ang sobre mula sa mga nanginginig na kamay ni Lani, tila sabay na pinunit ang natitirang pag-asa sa kanyang dibdib. Pilit na inabot ng dalaga ang pera, ngunit buong lakas siyang itinulak ng lalaki pabalik sa malamig na pader ng pasilyo. Sir Ken, parang awa niyo na po. Garalgal na pagmamakaawa ni Lani, nakaluhod at nakakapit sa laylayan ng mamahaling pantalon ng lalaki. Hindi ko po ninakaw iyan. May nag-iwan lang po niyan sa tabi ko habang nakatulog ako. Kailangan po iyan ng nanay ko ngayon. Isang nakakainsultong ngisi ang sumilay sa mga labi ni Ken habang kinakapa ang kapal ng sobre. May nag-iwan? Sino namang baliw ang magbibigay ng ganito kalaking halaga sa isang hamak na tagalinis?
Huwag mo akong gawing tanga, Lani. Kumpiskado ito hanggat hindi natatapos ang investigasyon ko. At bilang parusa sa pagsisinungaling mo, ikaw ang magsisilbi sa board meeting ngayon. Siguraduhin mong walang magrereklamo sa mga bisita, kundi tuluyan na kitang ipapakulong. Tumalikod si Ken, dala ang tanging dugtong sa buhay ng ina ni Lani. Naiwan ang dalaga na nakasubsob sa sahig. Ang mga luha ay walang patid na umaagos, humahalo sa alikabok na araw-araw niyang nililinis. Pakiramdam niya ay tinanggalan siya ng karapatang huminga. Ngunit sa likod ng matinding pag-iyak, may isang maliit na baga ng galit na nagsisimulang magliyab sa kanyang puso. Pinunasan niya ang kanyang mukha gamit ang likod ng kanyang palad. Kailangan niyang magtiis. Kung mawawalan siya ng trabaho ngayon, tuluyan nang mawawala ang kanyang ina. Isang oras ang lumipas. Sa loob ng marangyang boardroom ng Royal Apex, nag-aagawan ng lamig ng aircon at ang amoy ng mga mamahaling pabango ng mga board members. Sa unahan, nakatayo si Ken, suot ang kanyang pinakabagong suit, bakas ang labis na kayabangan. Sa gilid, nakaupo si Doña Carmen, taas noong pinagmamasdan ng anak. Tahimik na pumasok si Lani. Bitbit ang isang mabigat na pilak na tray na puno ng mga basong kristal at malamig na tubig. Ang kanyang brasong natapunan ng mainit na kape kanina ay namumula at kumikirot sa bawat paggalaw. Ngunit mas matindi ang kirot na naramdaman niya nang magsimulang magsalita si Ken. Bumukas ang malaking screen sa likuran. Bumungad ang isang malaking titulo, Apex Strike, The Ultimate Martial Arts Curriculum by Ken Tan. Muntik nang mabitawan ni Lani ang hawak na tray. Nanlaki ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan ang bawat pahina ng presentasyon. Ang mga nakasulat doon, ang mga technical na posisyon, ang mga sukat ng pag-ikot ng baywang, ang pilosopiya ng pag-iwas at pag-atake. Ang lahat ng iyon ay nagmula sa mga gabing hindi siya natulog. Iyon ang mga formula na isinulat niya sa mga lumang pahina ng kwaderno sa ilalim ng aandap-andap na ilaw ng kanilang barong-barong. Iyon ang kanyang dugo, pawis, at kaluluwa bilang isang dating kampeyon. At ngayon, ipinagmamalaki ito ni Ken na parang sariling likha, inani ang palakpak ng mga bilyonaryong walang kaalam-alam sa katotohanan. Ang labis na kawalang katarungan ay parang asidong sumusunog sa lalamunan ni Lani. Namumuti ang kanyang mga buko sa higpit ng pagkakakapit sa tray. Nakita niya kung paano nakangiting tinatanggap ni Ken ang mga papuri habang siya, ang tunay na may akda ng obra maestrang iyon, ay nakayuko at nagsasali ng tubig sa kanilang mga baso. Brilliant work, Ken. This will surely increase our VIP memberships. Papuri ng isa sa mga board members. Thank you. Pinaghirapan ko talaga ang design ng curriculum na yan para sa kumpanya. Tugon ni Ken, walang kahit anong bahid ng hiya sa boses. Sa kalagitnaan ng pagyayabang ni Ken, isang malamig at baritonong boses ang pumutol sa kasaganaan ng silid. Impressive presentation, Ken. Panimula ni Gabriel mula sa kabilang dulo ng mahabang mesa. Ang kanyang mga mata ay matalim na nakatitig sa kanyang kapatid sa labas. Pero may isang bagay lang na hindi malinaw sa akin. Sa Phase 3 ng curriculum mo, idinagdag mo ang isang mabilis na pivot kasunod ng high kick. Sa martial arts, mabilis na nawawala ang center of gravity sa ganyang galaw. Ano ang core philosophy mo sa transition na ito para hindi ma-off balance ang isang beginner? Biglang nagbago ang timpla ng mukha ni Ken.
Bahagyang nanginig ang mga daliri nito habang pilit na nag-iisip ng sagot. Hindi niya alam, dahil hindi naman siya ang sumulat noon. Ah, well, Kuya Gabriel, it's about speed. Kailangan lang nilang bilisan ang sipa para hindi sila maabutan ng kalaban. More on aggressive stance lang talaga siya. Utal-utal at walang lamang sagot ni Ken. Habang nagsasali ng tubig sa baso ni Gabriel, hindi napigilan ni Lani ang isang mahinang pagbuntong hininga ng pagkadismaya. Mali. Ang pilosopiya ng galaw na iyon ay hindi bilis, kundi ang pag-ugat ng kabilang paa sa lupa, ang pagiging matatag bago bumitaw ng lakas. Dahil sa kanyang narinig, bahagyang nag-iba ang posisyon ng mga paa ni Lani, isang instinct ng isang tunay na mandirigma na hindi nakatiis sa maling aral. Kahit napakaliit ng galaw na iyon, hindi ito nakawala sa matalas na paningin ni Gabriel. Tumingala siya at saglit na nagtama ang kanilang mga mata. Sa isang kisap mata, nakita ni Gabriel ang matinding pagkabigo at itinatagong karunungan sa likod ng maamong mukha ng tagalinis. Upang iligtas si Ken sa pagkapahiya, mabilis na pumalakpak si Doña Carmen. I think the curriculum speaks for itself, Gabriel. Huwag mo nang hanapan ng butas ang kapatid mo dahil lang sa inggit. Natapos ang pulong na puno ng pagdiriwang para kay Ken. Ang ninakaw na corona ay tuluyang ipinatong sa ulo ng isang huwad na hari. Nang maglabasan ng mga tao, naiwan si Lani upang ligpitin ang mga nagamit na baso. Patuloy na tumutulo ang kanyang luha. Iniisip kung paano niya sasabihin sa ospital na wala na ang pera. Habang pinapatong niya ang huling baso sa tray, isang malaking anino ang tumakip sa liwanag ng silid. Tumambad sa kanyang harapan si Gabriel. Ang mukha ay seryoso at hindi mabasa. Iwan mo iyan! Tahimik ngunit madiing utos ni Gabriel. Ang kanyang boses ay nagtataglay ng awtoridad na hindi maaaring suwayin. Pumunta ka sa opisina ko. Ngayon din. Ichepiatel. Sa loob ng malawak at pribadong opisina ni Gabriel, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na nakapatong sa balikat ni Lani. Nakatayo siya malapit sa pintuan, pilit na itinatago ang nanginginig niyang mga kamay sa likuran. Ang kanyang paningin ay nakapako sa makapal na karpet. Natatakot siyang mag-angat ng tingin dahil alam niyang ang buhay ng kanyang ina ay nakasalalay sa desisyon ng lalaking nasa kanyang harapan. Tahimik na nakaupo si Gabriel sa kanyang silya. Ang mga siko ay nakapatong sa lamesa at ang mga daliri ay nakasalikop sa ilalim ng kanyang baba. Ang kanyang matatalim na mata ay tila sinusuri ang bawat hibla ng pagkatao ng dalaga. Ipaliwanag mo sa akin ang reaksyon mo kanina sa loob ng boardroom. Basag ni Gabriel sa katahimikan. Ang boses ay kalmado ngunit may diin. Nang tanungin ko si Ken tungkol sa pivot at center of gravity sa Phase 3 ng curriculum, umiba ang posisyon ng mga paa mo. Isang instinctive na pag-aayos ng balanse. Hindi iyon nagagawa ng isang taong walang alam sa martial arts. Lumakas ang kabog sa dibdib ni Lani. Pilit siyang lumunok, ginagamit ang kanyang kasanayan sa pagtatago ng emosyon upang magmukhang walang muwang. Wala po akong naiintindihan sa mga sinasabi ninyo, Sir Gabriel. Tagalinis lang po ako. Baka po nangawit lang ang mga binti ko kanina kaya ako gumalaw. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Gabriel. Alam niyang nagsisinungaling ang dalaga. Sanay siyang makakita ng mga taong nagtatago ng sikreto sa mundo ng korporasyon. Ngunit ang sikretong itinatago ng tagalinis na ito
ay tila napakalalim at napakasakit. Sige, kung iyan ang gusto mong paniwalaan ko. Tumayo si Gabriel at inayos ang butones ng kanyang suit. Maaari ka nang lumabas. Pero bago ka umuwi, gusto kong linisin mo ang VIP training room sa itaas. Siguraduhin mong walang matitirang alikabok sa mga banig. Nakahinga ng maluwag si Lani. Hindi siya tinanggal sa trabaho. Nagpasalamat siya ng paulit-ulit at mabilis na lumabas ng opisina, dala ang mabigat na pasanin sa kanyang puso na kailangan niyang bawiin ang sobrang ninakaw ni Ken upang mailigtas ang kanyang ina. Nang marating ni Lani ang VIP training room, ang buong palapag ay binalot na ng dilim. Tanging ang mga mapupusyaw na ilaw sa gilid ng silid ang nagbibigay ng liwanag sa malawak at malambot na banig na ginagamit sa pakikipaglaban. Ang amoy ng pawis at goma ay nagbalik ng napakaraming alaala sa kanya. Mga panahong malakas pa ang kanyang ama at buo pa ang kanilang pangarap. Ibinaba ni Lani ang kanyang timba at basahan. Lumuhod siya upang magsimulang magpunas, ngunit sa bawat hagod ng kanyang kamay sa sahig, ang mga imahe ng pang-aapi ay nagunahan sa kanyang isipan. Ang mapang-insultong ngisi ni Ken, ang mainit na kapeng ibinuhos ni Doña Carmen, ang pagmamakaawa niya para sa perang ninakaw mismo sa kanyang bulsa, ang mukha ng kanyang inang naghihingalo. Ang kawalang katarungan ay parang isang halimaw na unti-unting kumakain sa kanyang katinuan. Binitiwan niya ang basahan. Dahan-dahan siyang tumayo sa gitna ng malawak na banig. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan ang sariling damhin ang bigat ng kanyang paligid. Nang muli niyang imulat ang kanyang mga paningin, wala na ang maamong tagalinis. Ang naroon ay isang mandirigmang uhaw sa hustisya. Inayos ni Lani ang kanyang tayo. Ibinaba niya ang kanyang sentro, nag-ugat ang mga paa sa lupa. Sa isang mabilis at pinunagalaw, nagpakawala siya ng isang malakas na suntok sa hangin. Sumunod ang isa pa at isa pa. Ang bawat galaw niya ay hindi basta pag-atake. Ito ay isang sining ng pagtatanggol na hinasa ng mahabang panahon. Sa gitna ng pagluha dahil sa sakit at panggigigil, isinagawa niya ang Phase 3 ng curriculum na ninakaw sa kanya. Inikot niya ang kanyang baywang, itinanim ang kabilang paa bilang angkla at nagpakawala ng isang perpektong sipa sa itaas na tila pumuputol sa hangin. Walang pagkawala ng balanse, walang pag-aalinlangan. Iyon ang tunay na pilosopiya na hindi kailanman maiintindihan ng isang tulad ni Ken. Bawat suntok at sipa ay isang piping sigaw ng kanyang kaluluwa para sa mundong pilit siyang tinatapakan. Ngunit hindi alam ni Lani na hindi siya nag-iisa. Sa madilim na bahagi ng viewing gallery sa itaas ng silid, tahimik na nakatayo si Gabriel. Sinadya niyang hindi umuwi upang panoorin kung ano ang gagawin ng dalaga kapag naiwan itong mag-isa. Nakatitig si Gabriel sa ibaba. Ang kanyang mga mata ay kakikitaan ng matinding pagkamangha. Ang kanyang puso, na matagal nang naging manhid dahil sa lamig ng kanyang pamilya, ay tila nakaramdam ng isang malakas na dagok. Nakita niya ang bawat perpektong galaw, ang tindi ng disiplina, at ang kalungkutan sa bawat atake ni Lani. Naintindihan na niya ngayon kung bakit ganoon na lamang ang sakit sa mga mata ng dalaga nang angkinin ni Ken ang curriculum. Dahan-dahang napabuga ng hangin si Gabriel, isang hiningang hindi niya namalayang matagal na pala niyang pinipigil. Sa ilalim ng maduming uniforme at nakayukong ulo, may isang reynang inalisan ng korona.
Ang paghanga na umuusbong sa kanyang dibdib ay mabilis na humahalo sa isang matinding kagalakan. Isang pagnanais na tulungan ang mandirigmang ito na muling makatayo. Ngunit ang tahimik na sandali ni Gabriel ay biglang naputol. Naramdaman niya ang presensya ng isang tao na humakbang sa kanyang tabi sa loob ng madilim na gallery. Napakagaling, hindi ba? Isang nakakakilabot na bulong ang umalingaw sa kanyang tainga. Paglingon ni Gabriel, nakita niya si Ken. Ang mukha ng kanyang kapatid ay nababanaagan ng mahinang ilaw at ang mga mata nito ay nanlilisik sa matinding selos at galit. Nakita ni Ken kung paano pinanood ni Gabriel ang lihim ni Lani at nakita rin nito ang kakaibang kislap sa mga mata ng kanyang kuya habang nakatitig sa hamak na tagalinis. Sa utak ni Ken, isang mapanganib na ideya ang nabuo. Bago pa man magsanib puwersa ang dalawang ito para pabagsakin siya, kailangan niyang unahan at puksain si Lani ng tuluyan. Jackie Pipipatik, huwag mong isipin na dahil pinapanood ka ni Gabriel ay espesyal ka na. Sa paningin ko, isa ka pa ring basahan na pilit isinasaksak ang sarili sa lugar na hindi para sa iyo. Ang bulong na iyon ni Ken bago magsimula ang umaga ay tila isang malansang hangin na nagpataas ng balahibo ni Lani. Sa gitna ng malawak na training hall ng Royal Apex, kung saan nagtitipon ang mga bilyonaryong miyembro para sa kanilang umaga na ehersisyo, sa pilitang itinulak ni Ken si Lani sa gitna ng semento. Inihagis nito sa paanan ng dalaga ang isang pares ng mabigat at lumang punching pads. Dahil kulang tayo sa staff ngayon, ikaw ang hahawak ng pads para sa akin. Malakas na anunsyo ni Ken, sapat na para marinig ng lahat ng mga VIP na naroon. Gusto ko ring makita ng lahat kung gaano katibay ang sikmura ng pinakamagaling nating tagalinis. Walang nagawa si Lani kundi ang isuot ang mabibigat na pads sa kanyang nangangatal na mga kamay. Ang kanyang katawan ay pagod na pagod mula sa pagbabantay sa kanyang ina sa ospital kagabi, at ang bawat kalamnan niya ay humihingi ng pahinga. Ngunit alam niyang bawat pagkakamali niya ngayon ay magbibigay ng dahilan kay Ken para tuluyan siyang sipain. Tumayo si Ken sa harap niya, suot ang mapang-insultong ngisi. Hindi ito nagsusuot ng gloves. Gusto nitong maramdaman ni Lani ang bawat bigat ng kanyang kamao. Nagsimulang sumuntok si Ken. Sa bawat tama ng kamao nito sa pads, nararamdaman ni Lani ang panginginig ng kanyang mga buto sa braso hanggang sa kanyang balikat. Ngunit hindi doon tumigil si Ken. Sinadya nitong itaas ang kanyang target, pilit na itinatama ang kanyang mga suntok malapit sa mukha ni Lani, umaasa na magkakamali ang dalaga at matatamaan ito ng direkta. Sa bawat galaw ni Ken, ang instinct ni Lani bilang isang dating kampeyon ay mabilis na gumagana. Kahit gaano man kalakas ang sipa at suntok ni Ken, naiiwas ng dalaga ang kanyang ulo sa huling sandali nang hindi napapansin ng mga nanonood. Ang pino at banayad na paggalaw ng kanyang leeg at balikat ay tila isang tula ng pag-iwas sa panganib. Dahil dito, mas lalong napahiya si Ken. Sa harap ng kanyang mga kliyente, mukha siyang isang amateur na hindi man lang makatama sa isang hamak na tagalinis. Namula ang kanyang mukha sa galit at panggigigil. Sa isang iglap, binitawan ni Ken ang pad sa kamay ni Lani at nagpakawala ng isang totoong suntok. Isang suntok na walang proteksyon, direkta sa panga ng dalaga. Napapikit si Lani, hinihintay ang hapdi at ang pagtunog ng kanyang mga buto. Ngunit ang sakit na inaasahan niya ay hindi dumating. Dahan-dahang iminulat ni Lani ang kanyang mga mata.
Bumungad sa kanya ang likuran ng isang malapad na balikat. Naroon si Gabriel, nakatayo sa pagitan nila ni Ken. Ang kamay ni Gabriel ay mahigpit na nakahawak sa kamao ni Ken, pinipigilan ito sa gitna ng hangin. Ang mga ugat sa braso ni Gabriel ay bumabakat sa ilalim ng kanyang puting polo, patunay ng lakas na kanyang ginagamit para pigilan ang kapatid. Sobra na ito, Ken. Malamig at matalim ang boses ni Gabriel. Ang kanyang mga mata ay tila nagniningas sa galit. Hindi kasama sa job description ng isang tagalinis ang maging punching bag ng isang direktor na hindi marunong mag-control ng sariling emosyon. "Bitawan mo ako, Gabriel!" Sigaw ni Ken, pilit na binabawi ang kanyang kamay. "Huwag kang makialam sa kung paano ko dinidisiplina ang mga tauhan ko. Masyado kang malapit sa babaeng ito. Baka nakakalimutan mo kung sino ang pamilya mo." Padabog na binitiwan ni Gabriel ang kamay ni Ken. Sa gitna ng tensyon, lumingon si Gabriel kay Lani. Ang kanyang mga mata, na dati ay malamig, ngayon ay kakikitaan ng malalim na pag-aalala at pagnanais na protektahan ang dalaga. Ang sandaling iyon ay tila tumigil ang mundo para sa kanila. Naramdaman ni Lani ang init na nagmumula sa presensya ni Gabriel, isang pakiramdam ng kaligtasan na matagal na niyang hindi nararanasan. Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong hindi niya magawang pangalanan, isang kislap ng pag-asa sa gitna ng dilim. Ngunit ang katahimikang iyon ay agad na binasag ng nakakakilabot na tawa ni Ken. "Sige, magkampihan kayo," wika ni Ken habang inaayos ang kanyang gusot na damit. "Pero tandaan mo ito, Lani, ang ospital kung saan naroon ang nanay mo ay nasa ilalim ng pamumuno ng Pamilya Tan. Isang tawag ko lang sa Chief of Medicine at bukas na bukas din, kusa nang mamamatay ang makina na nagpapatibok sa puso ng nanay mo." Tila binuhusan ng yelo ang buong katawan ni Lani. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay at ang kanyang tuhod ay muntik na namang bumigay sa sahig. Ang kalupitang iyon ay hindi na lamang tungkol sa trabaho. Ito ay isang laro ng buhay at kamatayan. Tumitig si Ken kay Gabriel nang may matinding tagumpay sa kanyang mga mata. "Ngayon, kuya, tignan natin kung hanggang saan mo kayang protektahan ang basahang ito kapag buhay na ng pamilya niya ang nakataya. Ubusin natin siya hanggang sa walang matira, Ken. Kahit ang huling hininga ng dangal niya, kailangang makuha natin." Ang malamig na tinig ni Doña Carmen sa loob ng kanyang madilim na opisina ay tila isang hatol ng kamatayan. Ang kanyang mga mata, na nagniningas sa takot at poot, ay nakatitig sa mga punit-punit na papel sa ibabaw ng kanyang mesa. Alam niya. Alam ni Lani ang tungkol sa mga peking record ng kumpanya na itinapon sa basurahan. Hindi nila pwedeng hayaan na ang isang hamak na tagalinis ang humawak sa kanilang leeg. Isang matalim na ngisi ang sumilay sa mga labi ng Donya habang iniaabot ang isang makintab na Rolex at isang bungkos ng pera kay Ken. Ito ang magiging huling pako sa cruise ni Lani. Habang nagaganap ang masamang balak, si Lani ay nasa loob ng masikip na locker room, tahimik na nag-aayos ng kanyang gamit. Ang bawat galaw niya ay pino. Maingat na inilalagay ang tsekeng ibinigay ni Gabriel sa loob ng isang luma at tila bibigay na napitaka. Iyon ang kanyang hininga. Iyon ang kaligtasan ng kanyang ina. Hinaplos niya ang papel, dinaramdam ang texture nito habang ang isang maliit na ngiti ng pasasalamat ay sumilay sa kanyang mga labi.
Hindi niya alam na gaya ng isang tupa, pinalilibutan na siya ng mga lobong handa siyang lapain. Biglang bumukas ang pinto ng locker room ng may matinding lakas. Pumasok si Ken, kasunod ang 2 gwardya at isang opisyal ng pulisya. Ang katahimikan ng silid ay agad na napalitan ng isang nakakasakal na tensyon. Diyan! Diyan niyo simulan ang paghahanap. Sigaw ni Ken, itinuturo ang luma at kupasing bag ni Lani na nakasabit sa gilid. Nawawala ang relo ko at ang malaking halaga ng cash sa opisina. At tanging ang babaeng iyan lang ang pumasok doon kaninang tanghali para maglinis. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Lani. Ang kanyang puso ay nagsimulang humampas sa kanyang dibdib na tila isang bilanggo na gustong kumawala. Ang kanyang mga kamay ay naging malamig at ang paligid niya ay unti-unting nagiging malabo. Hindi siya makapagsalita. Ang bawat salitang nais niyang sabihin ay tila nalunod sa matinding takot at pagkalito. Nakatayo lamang siya doon, naninigas, habang pilit na kinakalkal ng mga gwardya ang kanyang tanging ari-arian. Sa bawat pagbaligtad ng kanyang bag, nararamdaman ni Lani ang unti-unting pagdurog sa kanyang pagkatao. Ang bawat piraso ng kanyang kahirapan, ang lumang suklay, ang ilang barya, ang panyo na puno ng luha ay inihagis sa sahig na parang basura. Hanggang sa isang tunog ng matigas na bagay ang bumasag sa katahimikan, ang gintong Rolex. Bumagsak ito sa sahig, kasunod ang makapal na bungkos ng pera na nakabalot sa rubber band. Ayan, sinasabi ko na nga ba, singhal ni Ken, ang mukha ay puno ng pekeng galit. Magnanakaw ka, Lani. Binigyan ka na namin ng trabaho pero ito pa ang igaganti mo sa amin. Hindi po, hindi po sa akin yan, garalgal na sambit ni Lani. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig dahil sa panginginig. Ang kanyang mga binti ay tila naging jelo, hindi na kayang suportahan ang kanyang bigat. Sir Ken, nakikiusap po ako. Wala po akong kinalaman dyan. Tiningnan siya ni Ken nang may matinding pandidiri. Huwag kang mag-inarte sa harap ko. Dalhin niyo na yan sa presinto. Pilit na hinawakan ng mga gwardya ang mga braso ni Lani. Sa gitna ng kaguluhan, sa paghila nila sa dalaga, bumagsak ang kanyang pitaka. Bumukas ito at mula sa loob ay dumulas ang isang piraso ng papel na may malaking halaga. Ang tsekeng pambayad sa operasyon ng kanyang ina. Nanlaki ang mga mata ni Ken nang makita ang tseke. Mabilis niya itong pinulot at binasa ang pangalan ng nag-issue. Ang matinding selos ay muling gumapang sa kanyang sistema nang makita ang pirma ni Gabriel. At ano ito? Isang tseke mula kay Gabriel? Isang demonyong tawa ang lumabas sa bibig ni Ken. Bukod sa pagiging magnanakaw, isa ka rin palang manggagamit. Akala mo ba maililigtas ka ng kuya ko? Pinanood ni Lani ang dahan-dahang pagpunit ni Ken sa tseke. Sa bawat tunog ng napupunit na papel, nararamdaman ni Lani ang huling pintig ng pag-asa ng kanyang ina. Ang bawat hibla ng kanyang lakas ay tuluyang naglaho, at ang tanging naiwan ay ang malamig na bakal ng posas na pumupulupot sa kanyang mga kamay. Sa ilalim ng madilim na pasilyo, habang kinakaladkad siya palayo, isang piping katanungan ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Hanggang kailan magbibingi-bingihan ang langit sa hiling ng isang anak na ang tanging hangad lang ay mabuhay ang kanyang ina? Isang malaking dungis ka sa Royal Apex, Lani.
Akala mo ba ay madadaan mo kami sa paawa-awa mong mukha matapos mong pagnakawan ang pamilyang nagpakain sa iyo? Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa malawak na lobby ng sentro na tila isang kulog na nagpatahimik sa lahat ng naroon. Hawak ng dalawang gwardya ang magkabilang braso ni Lani habang nakaposas ang kanyang mga kamay. Nakapaligid ang mga empleyado at mga mayayamang miyembro ng gym, ang ilan ay may bakas ng pandidiri sa mukha, habang ang iba ay bumubulong ng mga mapanghusgang salita. Sa gitna ng kahihiyan, nanatiling nakayuko si Lani. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo at ang kanyang uniforme ay may mantsa ng alikabok mula sa pagkakaladkad sa kanya. Pakiramdam niya ay isa siyang hayop na itinatampok sa gitna ng plaza upang luraan ng madla. Ang bawat titig ng mga tao ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang balat, ngunit ang mas masakit ay ang katotohanang ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Ang kanyang dangal na pilit niyang pinangalagaan sa kabila ng hirap ay dahan-dahang dinudurog sa harap ng lahat. Ma'am, tama na iyan, sigaw ni Gabriel habang pilit na sumusugod palapit. Ngunit hinarangan siya ng tatlong miyembro ng board at ng sarili niyang mga tauhan. Ako ang nagbigay ng checking iyon. Pakawalan niyo si Lani. Gabriel, tumigil ka. Bulyaw ni Doña Carmen, itinuro ang anak sa labas ng may matinding autoridad. Masyado kang nabulag ng babaeng ito. Ang relo ni Ken ay nahanap sa loob ng bag niya. Malinaw na ginamit niya ang kabaitan mo para makapagnakaw pa ng higit. Mula sa araw na ito, tinatanggal na sa trabaho ang babaeng ito. At sisiguraduhin kong walang kahit anong kumpanya sa bansa ang tatanggap sa isang magnanakaw na tulad niya. Sa isang marahas na galaw, itinulak ng mga gwardya si Lani palabas ng malaking pinto ng Royal Apex. Bumagsak siya sa matitigas na semento ng kalsada. Kasabay nito, ang langit ay tila nakiramay sa bigat ng kanyang nararamdaman. Ang kanina pang nagbabadyang ulap ay tuluyan ng bumuhos, nagpakawala ng malakas na ulan na tila gustong hugasan ang dumi ng kanyang pagkatao, ngunit tanging lamig lamang ang ibinigay nito sa kanyang nanunuyong puso. Hindi inintindi ni Lani ang hapdi ng kanyang mga tuhod na nagasgas sa semento. Hindi niya inintindi ang basang-basa niyang damit. Ang tanging nasa isip niya ay ang kanyang ina. Wala na ang tseke, wala na siyang trabaho, wala na siyang mukhang maihaharap sa mundo. Tumayo siya at nagsimulang tumakbo. Ang bawat hakbang niya sa gitna ng baha ay puno ng desperasyon. Ang bawat patak ng ulan na tumatama sa kanyang mukha ay humahalo sa kanyang mga luha. Ang tunog ng kanyang mga yabag sa basang kalsada ay tila isang mabilis na tibok ng pusong malapit ng tumigil. Habang tumatakbo, ang mga alaala ng kanyang ina, ang mahihina nitong ngiti, ang paghaplos nito sa kanyang buhok noong bata pa siya, ay nagpapaalala sa kanya na kailangan niyang magmadali. Nang marating ni Lani ang pinto ng charity ward sa ospital, ang lamig ng aircon sa loob ay tila isang kagat ng kamatayan. Ang kanyang mga yapak ay nag-iiwan ng bakas ng putik at tubig sa malinis na sahig. Hingal na hingal siyang huminto sa tapat ng Station 4. Nurse, ang nanay ko po, si Mrs. Santos. Garalgal na sambit ni Lani. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa ginaw at takot. Tumingin sa kanya ang nurse ng may halong awa at lungkot. Walang salitang lumabas sa bibig nito. Sa halip ay itinuro lamang nito ang dulo ng pasilyo. Dahan-dahang naglakad si Lani. Ang bawat segundo ay tila isang taon. Ang amoy ng gamot at kamatayan ay nanunuot sa kanyang ilong. Pagdating niya sa kama ng kanyang ina,
Tila huminto ang mundo. Walang ingay ng mga makina, walang tunog ng paghinga. Naroon ang kanyang ina, nakahiga ng payapa. Ngunit ang puso ni Lani ay tila biniyak nang makita ang isang puting kumot na dahan-dahang itinataas ng isang attendant upang takpan ang mukha ng kanyang pinakamamahal na magulang. Nanay. Ang tanging salitang lumabas sa kanyang tuyong labi bago siya tuluyang nawalan ng lakas at napaluhod sa tabi ng kama. Ang katahimikan ng silid ay binalot ng isang matinding pait. Sa labas, ang patuloy na pagbuhos ng ulan ay tila isang walang katapusang pagtangis para sa isang anak na nawalan ng lahat sa loob lamang ng isang araw. Ang kanyang mga kamay, na dati ay handang makipaglaban sa kahit anong hamon ng buhay, ngayon ay nakalaylay na lamang, pagod, sugatan, at tuluyan ng nawasak. Ang mundo ay tila naging isang malawak at madilim na kawalan para kay Lani. Nakatitig lamang siya sa puting kumot na dahan-dahang tumatakip sa figura sa ibabaw ng kama. Walang luhang lumabas sa kanyang mga mata. Tila ang lahat ng tubig sa kanyang katawan ay naubos na ng ulan sa labas. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay isang matinding hapdi na nagpapaalala sa kanya na huli na ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng ward ay tila isang sumpa, isang mabigat na pasaning dumudurog sa kanyang kaluluwa. Mawalang galang na po, miss. Isang malambot na tinig ng isang nurse ang bumasag sa kanyang pagtulala. Bakit po kayo nandito sa kama ni Mrs. Lopez? Kinuha na po siya ng punerarya kanina pang madaling araw. Tila nabuhayan ng isang kislap ng kuryente ang buong katawan ni Lani. Dahan-dahan siyang lumingon sa nurse, ang kanyang labi ay nanginginig habang pilit na bumubuo ng mga salita. Si Mrs. Santos po? Ang nanay ko po. Bahagyang ngumiti ang nurse, isang ngiting puno ng kapanatagan. Ay, pasensya na po. Inilipat po si Mrs. Santos sa intensive care unit sa kabilang building kanina lang. May isang mabuting kumpadre po na dumating at nagbayad ng lahat ng deposito at pati na ang pang-opera sa kanya. Sabi po ng doktor, stable na ang lagay niya at hinihintay na lang ang paggising niya. Ang bigat na kanina pa nakadagan sa dibdib ni Lani ay biglang napalitan ng isang malakas na bugso ng emosyon. Napahawak siya sa gilid ng lamesa upang hindi tuluyang bumagsak. Buhay ang kanyang ina. Ang puting kumot na nakita niya ay para sa ibang tao. Ang takot na tila pumatay sa kanya kanina ay napalitan ng isang matinding pasasalamat na hindi niya kayang ipaliwanag. Sa gitna ng kanyang pagkalito at kagalakan, narinig ni Lani ang mabilis na yabag ng mga sapatos sa basang sahig ng pasilyo. Paglingon niya, tumambad ang isang figurang basang-basa rin ng ulan, hingal na hingal, at ang mga mata ay puno ng matinding pag-aalala. Si Gabriel. Hindi na nag-isip si Lani. Sa gitna ng lamig at pagod, ang tanging alam niya ay kailangan niya ng masisilungan. Humakbang siya palapit at bago pa man makapagsalita si Gabriel, ang dalaga ay tuluyan ng bumigay at sumubsob sa dibdib ng lalaki. Doon, sa gitna ng malamig na pasilyo ng ospital, ay pinakawalan ni Lani ang lahat ng sakit na kanina pa niya kinikimkim. Ang bawat hikbi niya ay tumatama sa dibdib ni Gabriel, basang-basa ang polo ng lalaki hindi lang ng ulan, kundi ng mga luha ng isang anak na dumaan sa impyerno. Hindi nagsalita si Gabriel. Sa halip, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang mga braso at mahigpit na niyakap ang nanginginig na katawan ni Lani. Inalis ni Gabriel ang kanyang suot na makapal na coat
at maingat itong ibinalot sa maliliit na balikat ng dalaga. Naramdaman ni Lani ang init na nagmumula sa tela at ang amoy ng pabango ni Gabriel na humahalo sa amoy ng ulan. Isang amoy na sa pagkakataong iyon ay nangangahulugan ng kaligtasan. Idinampi ni Gabriel ang kanyang baba sa tuktok ng ulo ni Lani, isang banayad na galaw na nagpatahimik sa bawat pangamba ng dalaga. Nandito na ako, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na kumot sa gitna ng taglamig. Hindi ko hahayaang saktan ka pa nila. Hinding-hindi ka na mag-iisa, Lani. Sa loob ng ilang sandali, tila nawala ang lahat ng gulo sa Royal Apex. Wala ang Donya, wala si Ken, at wala ang mga mapanghusgang mata ng mundo. Naroon lang silang dalawa, sa ilalim ng silong ng kanilang mga puso, nagbibigay ng lakas sa isa't isa. Ang bawat paghinga ni Gabriel ay nagpapaalala kay Lani na may isang taong handang sumalo sa kanya sa bawat pagbagsak. Ngunit ang kapayapaang iyon ay agad na nabasag nang maramdaman ni Gabriel ang pag-vibrate ng kanyang telepono sa loob ng kanyang bulsa. Dahan-dahan niyang kinuha ang gadget habang ang isa niyang braso ay nananatiling nakayakap kay Lani. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang bumungad sa screen. Pagkabasa ni Gabriel sa mga salitang naroon, naramdaman niya ang unti-unting paninigas ng kanyang panga at ang mabilis na paglamig ng kanyang dugo. Umalis ka sa pamilya Tan at iwanan mo ang lahat ng yaman mo o isusunod namin ang babaeng iyan sa hukay ng nanay niya. May 10 minuto ka para magdesisyon. Napatingin si Gabriel sa malayo. Ang kanyang mga mata ay naging matalim na tila isang patalim. Ang banta ay malinaw. Ang digmaan ay hindi pa tapos at sa pagkakataong ito, ang buhay ni Lani ang nakataya sa bawat hakbang na gagawin niya. Hindi sapat na mabuhay lang tayo, Gabriel. Kailangan nating bawiin ang dangal na ninakaw nila dahil kung hindi, habang buhay tayong magtatago sa dilim. Ang mga salitang iyon ni Lani ay tila isang malamig na hangin na tumama sa mukha ni Gabriel sa loob ng tahimik na silid ng ospital. Nakaupo ang dalaga sa tabi ng kama ng kanyang ina. Suot pa rin ang malaking coat ni Gabriel na tila isang baluti laban sa malupit na mundo. Ang kanyang mga mata, na kanina lamang ay puno ng luha, ngayon ay tuyo na at nagniningas sa isang kakaibang liwanag, isang apoy na matagal nang ibinaon sa ilalim ng mga basahan at dumi. Nakatitig si Lani sa kanyang sariling mga palad. Ang mga kuko niya ay may bakas pa ng putik mula sa pagkakadapa niya sa kalsada at ang kanyang mga daliri ay may mga sugat na dulot ng labis na pagtatrabaho. Ngunit sa ilalim ng mga sugat na iyon, naroon ang mga matitigas na kalyo, ang mga marka ng libu-libong oras ng pagsasanay, ng paghampas sa makiwara, at ng paghawak sa itim na sinturon na dati ay simbolo ng kanyang tagumpay. Ang ironya ng kanyang kalagayan ay hindi nakaligtas sa kanya. Suot niya ang coat ng isang bilyonaryo, ngunit sa loob nito ay ang wasak na uniforme ng isang alipin. Lani, hindi mo kailangang gawin ito. Mahinang sabi ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala habang mahigpit na hawak ang kanyang telepono. Dadalhin ko kayo ng nanay mo sa isang ligtas na lugar. May mga tauhan ako na magbabantay sa inyo. Hayaan mong ako ang tumapos sa pamilya ko. Dahan-dahang tumayo si Lani at humarap kay Gabriel. Ang kanyang pagkilos ay pino at balanse,
Isang galaw na hindi nagmumula sa takot, kundi sa isang matinding disiplina. Ligtas na lugar, isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lani. Walang ligtas na lugar para sa mga katulad kong nakayuko, Gabriel. Habang hinahayaan nating sila ang sumulat ng kwento natin, laging may paraan ang mga katulad ni na Ken para hanapin tayo. Pagod na akong maglinis ng dumi ng ibang tao. Sa pagkakataong ito, lilinisin ko ang dumi ng kumpanyang iyon, hindi gamit ang basahan, kundi gamit ang katotohanan. Lumapit si Lani sa kanyang luma at basang bag. Mula sa pinakamalalim na bahagi nito, inilabas niya ang isang nakarolyong itim na tela. Ang itim na sinturon. Ang bawat hibla ng tela nito ay kupas na, ngunit ang bigat nito sa kanyang kamay ay tila nagbigay sa kanya ng panibagong buhay. Ito ang kanyang nakaraan, ang kanyang lakas, at ang kanyang huling alas. Nagkatinginan ang dalawa. Sa katahimikan ng silid, isang piping kasunduan ang nabuo. Hindi na ito tungkol sa pagtakas. Ito ay tungkol sa isang kalkuladong pagsalakay. Ipinaliwanag ni Lani kay Gabriel ang bawat butas sa Apex Strike curriculum ni Ken. Alam niya ang bawat pagkakamali sa lohika ng mga galaw dahil siya mismo ang gumawa nito nang may mga nakatagong kahinaan. Isang insurance na hindi niya akalaing kakailanganin niya balang araw. Sinabi rin niya ang tungkol sa mga dokumentong nakita niya sa basura, ang mga pekeng resibo at ang paglipat ng pondo sa mga offshore accounts na ginagawa ni na Doña Carmen. Kailangan nating pasukin ang opisina ni Ken sa hating gabi, madiing sabi ni Lani. Naroon ang hard drive na naglalaman ng lahat ng orihinal na file. Kapag nakuha natin iyon, hindi lang ang pangalan ko ang malilinis, kundi guguho ang buong kaharian na itinayo nila sa kasinungalingan. Makalipas ang ilang oras, sa ilalim ng kadiliman ng gabi, ang Royal Apex Sports Center ay tila isang natutulog na higante. Ang ulan ay tumila na, ngunit ang lamig ay nananatiling nanunuot sa buto. Dalawang anino ang pumasok sa likurang bahagi ng gusali. Suot ang itim na damit, si Lani ay tila naging bahagi ng dilim. Ang bawat hakbang niya ay walang tunog. Ang kanyang katawan ay pino at mabilis na umiiwas sa bawat sinag ng flashlight ng mga gwardya. Nakasunod sa kanya si Gabriel, namamangha sa kung paano nagbago ang dalaga. Wala na ang nakayukong tagalinis. Ang nasa harap niya ay isang strategist, isang mandirigma na muling natagpuan ang kanyang direksyon. Nang marating nila ang pintuan ng opisina ni Ken, mabilis na ginamit ni Gabriel ang kanyang master key. Ang marahang tunog ng pagpihit ng kandado ay tila isang malakas na putok sa gitna ng katahimikan. Pumasok sila at agad na nagtungo sa lamesa ni Ken. Mabilis na kumilos ang mga daliri ni Lani sa keyboard. Ang liwanag mula sa monitor ay nagbigay ng anino sa kanyang seryosong mukha. Sa bawat folder na kanyang binubuksan, ang ebidensya ng katiwalian ay unti-unting lumilitaw. Nandito na, bulong ni Lani. Ang kanyang puso ay mabilis na humahampas sa kanyang dibdib. Ang lahat ng transaksyon, ang orihinal na draft ng curriculum na may pirma ko sa gilid bilang watermark. Ngunit bago pa man matapos ang paglipat ng mga files sa kanilang daladalang hard drive, isang biglaang tunog ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang tunog ng isang mabigat na bagay na bumagsak sa labas ng opisina. Isang basahan na may kasamang timba na tila nahulog mula sa kamay ng isang taong nagulat. Nanigas si Lani. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang makita ang isang sinag ng flashlight
na tumama mismo sa pintuan ng opisina na dahan-dahang bumubukas. Sino ang nandoon? Ang boses ng isang gwardya ay umalingaw sa pasilyo, kasunod ang tunog ng mabilis na pagbunot ng baril mula sa holster nito. Nakahawak si Lani sa gilid ng lamesa, ang kanyang paghinga ay pilit niyang pinatitigil. Nakatago sila sa ilalim ng anino, ngunit ang liwanag ng monitor ay tila isang malaking turo sa kanilang kinaroroonan. Ang bawat segundo ay tila isang habambuhay. Hanggang kailan sila makakapagtago bago tuluyang mahuli ang mandirigmang pilit na bumabangon mula sa pagkakadapa. Ang sinag ng flashlight ay tila isang mahabang daliri ng kamatayan na gumagapang sa mga pader ng opisina, dahan-dahang lumalapit sa kinaroroonan ni Lani at Gabriel. Ang bawat yabag ng gwardya sa labas ay tila isang malakas na dagok sa dibdib ni Lani na nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso na parang isang ibong pilit na kumakawala sa hawla. Ang lamig ng pawis sa kanyang noo ay humahalo sa init ng kanyang paghinga na pilit niyang pinatitigil. Sa gitna ng panganib, naramdaman ni Lani ang isang matigas at mainit na kamay na humawak sa kanyang braso. Bago pa man tuluyang makapasok ang gwardya, mabilis at walang tunog na hinala ni Gabriel si Lani patungo sa isang makipot at madilim na imbakan ng mga dokumento sa gilid ng silid. Sa loob ng masikip na espasyo, ang kanilang mga katawan ay halos magdikit. Ang bawat paghinga ni Gabriel ay nararamdaman ni Lani sa kanyang leeg, habang ang likuran ng dalaga ay nakasandal sa malapad at matatag na dibdib ng lalaki. Upang matiyak ang kanilang katahimikan, dahan-dahang itinaas ni Gabriel ang kanyang kamay at banayad na itinakip ito sa bibig ni Lani. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan at kadiliman, tila tumigil ang pag-ikot ng mundo para sa kanilang dalawa. Nararamdaman ni Lani ang bawat mabilis na pintig ng puso ni Gabriel na tumatama sa kanyang likod, habang ang bango ng pabango ng lalaki, isang amoy ng kahoy at sariwang hangin, ay nanunuot sa kanyang ilong, nagbibigay ng isang kakaibang pakiramdam ng kapanatagan sa gitna ng takot. Ang init na nagmumula sa kanilang magkadikit na balat ay tila isang kuryenteng gumagapang sa buong katawan ni Lani, isang matinding kilig na pilit niyang isinasantabi ngunit hindi niya magawang itanggi. Ang bawat segundo ng kanilang pagkakalapit ay tila isang habambuhay na puno ng mga piping pangako ng proteksyon. Naririnig nila ang mahinang pagpihit ng switch ng ilaw sa labas at ang tunog ng pagbukas ng mga drawer, ngunit dahil sa kapal ng pader ng imbakan, nanatili silang ligtas sa paningin ng gwardya. Lumipas ang ilang minuto na tila mga oras bago muling narinig ang paglayo ng mga yabag at ang marahang paglapat ng pinto ng opisina. Dahan-dahang inalis ni Gabriel ang kanyang kamay mula sa bibig ni Lani, ngunit hindi muna siya lumayo. Sa loob ng ilang sandali, nanatili silang ganoon. Kapwa humihinga ng malalim, dinaramdam ang kaligtasan at ang presensya ng isa't isa sa dilim. Ligtas na tayo, bulong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa pandinig ni Lani. Hawak na natin ang lahat ng kailangan natin. Dahan-dahan silang lumabas mula sa imbakan at muling nagtungo sa lamesa. Maingat na kinuha ni Lani ang hard drive na naglalaman ng mga ebidensya ng katiwalian ni na Ken at Doña Carmen. Ang bawat file na kanilang nakuha ay tila isang sandata na handa na nilang gamitin para sa kanilang huling laban.
Sa isang huling sulyap sa isa't isa, batid nilang ang alyansang ito ay hindi na lamang tungkol sa negosyo o paghihiganti. Ito ay naging isang malalim na ugnayan ng dalawang kaluluwang pilit na binuo ng parehong sakit at pag-asa. Ang kadiliman ng gabi ay dahan-dahang napalitan ng maputlang liwanag ng bukang liwayway na tumatama sa malalaking bintana ng Royal Apex. Ang araw ay sumisikat na, bitbit ang isang panibagong simula, ngunit ang katahimikan ng umaga ay agad na nabasag ng isang marahas na pagbukas ng pinto ng opisina ni Gabriel. Pumasok si Ken, ang kanyang mukha ay puno ng isang mapang-insultong ngisi na nagpapakita ng isang matinding tagumpay. Hawak niya ang isang tablet na nagpapakita ng isang malinaw na video. Akala niyo ba ay ganoon kadaling linlangin ang sarili nating security system? Wika ni Ken, ang boses ay nanginginig sa galit at kagalakan. May nakakita sa inyong dalawa kagabi sa CCTV room bago niyo pa man napatay ang mga camera. Ang galing niyo palang mag-ninja, lalo ka na, Lani. Pero sa kasamaang palad, ang ebidensyang hawak ko ay sapat na para tuluyan kayong mabulok sa kulungan. Hindi lang sa pagnanakaw, kundi sa pakikipagsabwatan para sirain ang pamilyang ito. Inihagis ni Ken ang tablet sa ibabaw ng lamesa ni Gabriel, ipinapakita ang malabong anino ng dalawang tao na pumasok sa gusali. Ang bawat pintig ng puso ni Lani ay muling bumilis, hindi dahil sa takot para sa sarili, kundi dahil sa panganib na dinala niya sa tanging taong naniwala sa kanya. Ang digmaan ay tuluyan ng naging personal, at ang bitag na inihanda ni Ken ay tila wala ng kawalan. Ang bawat patak ng ulan sa butas-butas na bubong ng barong-barong ni Lani ay tila isang malungkot na himig na sumasabay sa mabigat na katahimikan sa loob ng maliit na dampa. Sa gitna ng masikip at madilim na silid, kung saan ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang aandap-andap na bumbilya, nakaupo si Gabriel sa isang lumang bangko na yari sa kawayan. Ang kanyang mamahaling suit ay nakasampay sa gilid at ang kanyang mga manggas ay nakatupi hanggang sa siko. Isang kakaibang tanawin para sa isang lalaking sanay sa karangyaan ng mga mansyon. Sa harap niya, abala si Lani sa paghahanda ng kanilang hapunan. Ang bango ng piniritong tuyo ay humahalo sa amoy ng basang lupa sa labas, isang amoy na nagpapaalala ng kahirapan ngunit may kalakip na init ng tahanan. Maingat na inilapag ni Lani ang dalawang plato ng mainit na kanin at ang maliit na mangkok ng suka na may sili sa ibabaw ng lamesang kahoy na tila bibigay na sa katandaan. Pasensya na po kayo, Sir Gabriel. Bulong ni Lani, ang kanyang mga mata ay puno ng hiya habang iniurong ang plato patungo sa lalaki. Ito lang po ang kaya kong ipakain sa inyo. Hindi po ito katulad ng mga pagkain sa Royal Apex. Dahan-dahang kumuha ng kanin si Gabriel gamit ang kanyang mga kamay, isang kilos na hindi inasahan ni Lani. Sa unang pagkagat niya sa tuyo, ang alat at sarap nito ay tila gumising sa mga alaalang matagal na niyang ibinaon. Hindi niya namalayan na ang isang mainit na luha ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi, tumulo patungo sa kanyang plato. Alam mo ba, Lani, simula ni Gabriel, ang kanyang boses ay nanginginig sa matagal ng kinikimkim na sakit. Sa loob ng mansyon ng mga Tan, kahit gaano karami ang pagkain sa lamesa, pakiramdam ko ay palagi akong nagugutom. Ako ang anak sa labas. Ang batang hindi kailanman naging sapat para sa tatay ko at ang anino na palaging gustong burahin ni Doña Carmen. Nabuhay ako sa gitna ng yaman,
Pero ngayon ko lang naramdaman na may nagmalasakit sa akin nang walang hinihintay na kapalit. Napatigil si Lani sa kanyang pagkain. Ang kanyang puso ay tila biniyak sa narinig na pag-amin ni Gabriel. Nakita niya ang isang maliit na bata sa likod ng matitigas na mata ng bilyonaryo. Isang batang uhaw sa pagmamahal at pagtanggap. Dahan-dahang iniunat ni Lani ang kanyang kamay at hinawakan ang nanginginig na palad ni Gabriel sa ibabaw ng lamesa. Ang kanyang mga daliri na puno ng kalyo mula sa paglilinis ay nagbigay ng isang pambihirang kapanatagan sa lalaking buong buhay na naghahanap ng kalinga. Hindi ka na mag-iisa, Gabriel. Malambot na sambit ni Lani, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katapatan. Dito sa maliit na bahay na ito, ikaw ay higit pa sa isang tan. Ikaw ay isang taong may halaga. Dito, hindi mo kailangang maging perpekto para mahalin. Sa ilalim ng liwanag ng aandap-andap na bumbilya, ang kanilang mga kaluluwa ay tila nagtagpo sa isang tahimik na panalangin ng pag-asa. Ang bawat tibok ng kanilang puso ay sumasabay sa indayog ng ulan, isang ugnayang hindi na kailangan ng mga salita para maunawaan. Sa pagkakataong iyon, ang tuyo at kanin ay naging isang banal na piging na nagpagaling sa kanilang mga sugat na hindi nakikita. Ngunit ang kapayapaang iyon ay agad na winakasan ng isang malakas at nakakatarantang tunog ng pag-vibrate ng telepono ni Lani. Ang screen ay nagpapakita ng numero ng ospital at ang mabilis na pagkurap ng liwanag nito ay tila isang babala ng isang paparating na trahedya. Nang sagutin ni Lani ang tawag, ang kanyang mukha ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang kamay na hawak ang telepono ay nagsimulang manggatal ng husto hanggang sa dahan-dahang dumulas ang gadget mula sa kanyang mga daliri at bumagsak sa sahig. May nagtangkang pumasok sa kwarto ni nanay. Garalgal na sabi ni Lani. Ang kanyang boses ay halos isang bulong na lamang. Sabi ng nurse, may isang lalaking nakasuot ng itim na pilit na binubuksan ng pinto ng ICU bago pa man dumating ang mga gwardya. Gabriel, kailangan nating pumunta doon. Hindi sila titigil hanggat hindi nila nakukuha ang lahat sa akin. Ang bulwagan ng Grand Ballroom ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier na tila mga bituing bumaba mula sa langit upang saksihan ang tagumpay ng pamilya Tan. Ang bawat sulok ay pununo ng mga piling panauhin, mga negosyante, politiko, at mga mamamahayag na ang mga flash ng camera ay tila walang tigil na kumikislap. Ang amoy ng mamahaling wine at matatapang na pabango ay nanunuot sa hangin, kasabay ng malambot na tugtog ng mga biolin na nagbibigay ng aura ng kapangyarihan at rangya. Ito ang gabi ng anibersaryo ng Royal Apex, ang gabing itinalaga para sa opisyal na pagluklok kay Ken Tan bilang bagong kumpirmadong CEO ng kumpanya. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Ken na tila isang haring handang tanggapin ang kanyang korona. Suot ang isang itim na tuxedo na gawa sa pinakamahal na tela. Ang kanyang mukha ay bakas ng isang nakakainsultong tagumpay. Sa tabi niya ay si Doña Carmen na nakasuot ng tila kulay gintong gown. Ang bawat hiyas sa kanyang leeg ay nagniningning sa ilalim ng mga spotlight. Ang bawat salitang lumalabas sa bibig ni Ken habang nagbibigay siya ng talumpati ay puno ng pagyayabang tungkol sa kanyang tagumpay at sa Apex Strike curriculum na nagpabago sa mukha ng kumpanya. Tonight, we celebrate excellence. We celebrate the future that I have built with my own hands and my own vision. Maugong na deklamasyon ni Ken
Ang boses ay puno ng kayabangan na tila hindi na kailangan ang anumang pagpapakumbaba. This is just the beginning of the legacy of Ken Tan, isang malakas at maugong na palakpakan ng pumuno sa buong silid. Ngunit sa gitna ng selebrasyon, ang malalaking pintong kahoy sa dulo ng ballroom ay biglang bumukas ng malawak. Ang ingay ng pagpindot sa mga kubyertos at ang bulungan ng mga tao ay biglang naputol. Ang lahat ng paningin ay sabay-sabay na lumingon sa pintuan, tila hinila ng isang hindi nakikitang puwersa. Doon ay tumambad ang isang figurang hindi inaasahan ng sinuman. Hindi ito ang Lani na nakilala nila bilang isang gusgusing tagalinis na nakayuko at may hawak na basahan. Ang babaeng naglalakad sa gitna ng red carpet ay suot ang isang simple ngunit napakagandang puting gown na nagpapakita ng kanyang pino at atletikong pangangatawan. Ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod. Inilalantad ang kanyang mukha na naglalabas ng isang kakaibang awtoridad at dangal. Ang bawat hakbang niya ay pino, balanse, at puno ng kumpiyansa. Ang bawat yapak sa sahig ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Sa likuran niya, ilang hakbang ang layo, ay si Gabriel. Nakasuot ito ng isang madilim na suit, tahimik na nagmamasid. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa matinding pagmamalaki para sa babaeng kasama niya. Si Gabriel ang nagbigay ng lakas ng loob at ng mga paraan upang mangyari ang gabing ito. Ngunit ang presensya at tapang na ipinapakita ni Lani ay galing sa sarili nitong puso. Naramdaman ni Lani ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ngunit hindi dahil sa takot. Ito ay ang adrenaline ng isang mandirigmang sa wakas ay haharap na sa kanyang huling laban. Ang bawat mata na nakatitig sa kanya, ang ilan ay puno ng pagtataka, ang iba ay may halong pandidiri, ay hindi na sapat upang pigilin siya. Sa kanyang isipan, naririnig niya ang boses ng kanyang ina, ang bawat hirap na dinanas niya sa kamay ni na Ken, at ang bawat gabing inilaan niya para sa sining na ninakaw sa kanya. Habang papalapit siya sa entablado, nakita niya ang dahan-dahang pagpawi ng ngiti sa mukha ni Ken. Ang donya naman ay napahawak sa kanyang hiyas sa leeg. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang ang galit ay unt-unting pumapalit sa kanyang gulat. What is the meaning of this? Security? Why is this servant here? Bulyaw ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay nanginginig sa puot at pagkapahiya sa harap ng maraming tao. Hindi tumigil si Lani hanggang sa marating niya ang paanan ng entablado. Dahan-dahan siyang umakyat sa mga baitang, ang bawat galaw niya ay tila isang sayaw ng katarungan. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan ng bulwagan, inabot ni Lani ang mikropono na hawak ni Ken. Sa isang mabilis at diamanting galaw ng kanyang kamay, nakuha niya ito bago pa man makapagreaksyon ang lalaki. Tumingin si Lani ng diretso sa camera ng mga mamamahayag na ngayon ay nakatutok na sa kanya. Ang kanyang boses, nang magsimula siyang magsalita, ay hindi nanginginig. Ito ay malalim, malakas, at tumatagos hanggang sa pinakamalayong sulok ng ballroom. Ang gabi ay hindi pa tapos, Ken. Panimula ni Lani, ang kanyang mga mata ay nakatitig ng matalim sa kanyang kaaway. Sabi mo ay itinayo mo ang kumpanyang ito gamit ang iyong sariling mga kamay? Ngayong gabi, ipapakita ko sa buong mundo kung kaninong mga kamay ang tunay na lumikha ng Apex Strike at kung sinong mga kamay ang marumi dahil sa pagnanakaw at pagsisinungaling. Isang maugong na bulungan ang sumabog sa loob ng Grand Ballroom.
Ang mga flash ng camera ay mas lalong bumilis ang pagkislap, tila mga kidlat na nagbabadya ng isang matinding unos. Nakatayo si Lanny sa gitna ng entablado. Ang bawat hibla ng kanyang puting gown ay nagliliwanag sa ilalim ng spotlight, handang ibuwal ang isang kaharian ng kasinungalingan. Ngunit sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang isang matalim na kislap mula sa bulsa ni Ken, isang bagay na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso. Japdan Chumney. Ang nakabibinging katahimikan sa loob ng Grand Ballroom ay tila isang nagbabadyang unos na handang lumamon sa sinumang magtatangkang magsalita. Sa gitna ng entablado, nakatayo si Lanny. Hawak ang mikropono nang may katatagan na tila isang reynang binabawi ang kanyang trono. Ang bawat pares ng mata sa loob ng bulwagan ay nakatutok sa kanya, naghihintay sa susunod na salitang lalabas sa kanyang mga labi. Akala nyo ba ay sapat na ang ginto at pilak para takpan ang amoy ng inyong mga kasalanan? Panimula ni Lani, ang kanyang boses ay malalim at tumatagos sa puso ng bawat nakikinig. Ang apex strike na ipinagmamalaki ni Ken Tan ay hindi bunga ng kanyang galing. Ito ay bunga ng aking mga puyat, ng aking mga pasa, at ng aking dugong ibinuhos habang ako ay tinatrato ninyong hayop sa loob ng kumpanyang ito. Sa isang iglap, bumukas ang dambuhalang screen sa likuran ni Lanny. Sa tulong ni Gabriel na nasa control booth sa ibaba, lumitaw ang mga orihinal na draft ng curriculum. Ang bawat pahina ay may mga sulat kamay na paliwanag sa gilid, mga paliwanag na tanging ang isang tunay na master ng martial arts ang makakaunawa. Ngunit ang mas nakagigimbal ay ang mga watermark na nakatago sa bawat digital file. Isang selyo na nagpapakita ng pangalan ni Lanny na nakabaon sa code ng dokumento. Hindi lang karunungan ang ninakaw nyo. Pagpapatuloy ni Lanny, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa takot na mababanaag sa mukha ni Doña Carmen. Ninakaw nyo rin ang pondo ng kumpanya para sa inyong pansariling luho. Narito ang mga resibo ng offshore accounts at ang mga pekeng record na nakuha ko mula sa inyong sariling basura. Ang basurang itinuring nyo sa akin ay ang basurang maglulubog sa inyo ngayon. Isang maugong na bulungan ang sumabog sa buong ballroom. Ang mga mamamahayag ay nagsimulang mag-unahan sa harap. Ang mga flash ng camera ay tila mga kidlat na walang tigil sa pagtama sa mag-inang Tan. Ang mukha ni Doña Carmen ay nawalan ng kulay. Ang kanyang labi ay nanginginig sa matinding pagkapahiya at puot. Hindi na niya makayanang manatiling tahimik habang ang kanyang marangyang mundo ay gumuho sa harap ng mga taong dati ay tinitingala siya. Magsinungaling ka pa, hamak na tagalinis. Hiyaw ni Doña Carmen, ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng galit. Security. Bakit hinahayaan niyo ang basurang ito na dumungis sa ating pagdiriwang? Kalad ka rin niyo siya palabas. Isang kriminal ang babaeng iyan, magnanakaw. Sinubukan ng Donya na sumugod sa entablado. Ang kanyang mukha ay tila isang maskara ng kamatayan dahil sa panggigigil. Gusto niyang saktan si Lanny. Gusto niyang burahin ang katotohanang isinasampal sa kanya ng babaeng dati ay pinapahid niya lang sa sahig. Ngunit bago pa man siya makalapit, humarang si Gabriel sa paanan ng entablado. Ang kanyang katawan ay nagsisilbing pader na hindi matitibag. Tapos na ang laro niyo, madrasta. Malamig na sabi ni Gabriel, ang boses ay puno ng kapangyarihan. Ang lahat ng ebidensya ay naipadala na sa mga autoridad bago pa man magsimula ang gabing ito. Wala na kayong matatakasan. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Lanny ang dahan-dahang paggalaw ni Ken. Ang mukha ng lalaki ay naging madilim,
Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng kabaliwan na dulot ng matinding pagkapahiya. Hindi niya matanggap na ang isang taong itinuring niyang basura ay siyang wawakasan ng kanyang pangarap. Sa isang mabilis at desperadong galaw, kinuha ni Ken ang isang mabigat na tropeyong ginto mula sa podium. Ang kanyang mga ugat sa leeg ay bumabakat habang itinataas niya ang mabigat na bagay sa itaas ng kanyang ulo. Wala na siyang pakialam sa mga kamera o sa mga taong nanonood. Ang tanging nasa isip niya ay ang mapatahimik si Lani ng tuluyan. "Mamatay ka na, basahan!" Sigaw ni Ken habang walang awang sumusugod patalikod kay Lani. Ang tropeyo ay nakataas at handang bumagsak sa ulo ng dalaga. Isang malakas na sigaw ng babala ang umaling-aungaw mula kay Gabriel. Ngunit ang dulo ng tropeyo ay malapit na sa katawan ni Lani. Ang bawat tao sa loob ng ballroom ay napapikit sa takot. Hinihintay ang tunog ng pagbagsak at ang dumanak na dugo sa malinis na sahig. Sa isang saglit, ang hininga ng lahat ay tila napatid. Habang ang anino ng kamatayan ay dahan-dahang lumalapit sa mandirigmang kakaangat pa lamang mula sa putikan. Ang babala ni Gabriel ay umalingaw sa buong bulwagan, ngunit bago pa man tuluyang makalapit ang sinuman, naramdaman na ni Lani ang pagbabago sa direksyon ng hangin sa kanyang likuran. Hindi siya lumingon ng may takot. Sa halip, ang kanyang katawan ay kusang kumilos sa ilalim ng matinding disiplina na hinasa ng maraming taon ng pagsasanay. Sa isang kisap mata, iniangat ni Lani ang kanyang kanang paa at ginamit ang pivot na mismong kinwestiyon ni Gabriel sa boardroom, ang galaw na tanging ang tunay na may akda ng apex strike ang makakagawa ng perpekto. Sa halip na salubungin ang galit ni Ken ng isa pang galit, hinayaan ni Lani na ang sariling bigat at momentum ng lalaki ang magpabagsak dito. Humakbang siya ng paitaas, hinawakan ang braso ni Ken ng may banayad ngunit matatag na puwersa at sa isang pino na pag-ikot ng kanyang baywang, nawalan ng balanse ang huwad na CEO. Ang tropeyong ginto ay dumanas sa hangin bago tuluyang humampas sa malambot na karpet. Kasunod ang isang matinding pagbagsak ng katawan ni Ken sa matigas na sahig ng entablado. Isang nakabibinging katahimikan ang muling bumalot sa Grand Ballroom. Walang dumanak na dugo, walang butong na bali. Tanging ang pagbagsak ng isang lalaking nabulag ng sariling kayabangan ang nasaksihan ng madla. Dahan-dahang inayos ni Lani ang kanyang puting gown. Ang kanyang paghinga ay nanatiling kalmado habang nakatitig sa kanyang kaaway na ngayon ay nakasubsob at namimilipit sa kahihiyan sa kanyang paanan. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa bigat ng iyong suntok, Ken. Malambot ngunit madiing sabi ni Lani, ang kanyang boses ay tila isang hatol mula sa langit. Ito ay nasusukat sa kung paano mo pinoprotektahan ang iyong dangal nang hindi nananakit ng kapwa. Ang apex strike ay sining ng pagtatanggol, hindi sandata ng pang-aapi. Hindi mo ito kailanman matututunan dahil ang puso mo ay puno ng puot. Sa gitna ng pagkamangha ng mga tao, biglang bumukas ang malalaking pintuan sa dulo ng ballroom. Pumasok ang isang pangkat ng mga pulis. Ang kanilang mga uniforme ay tila simbolo ng katarungang matagal ng ipinagkait. Mabilis silang lumapit sa entablado. Ang tunog ng malamig na bakal na kumakabit sa mga pulso ni Ken ay umaling-aungaw sa buong silid, isang tunog na naghudyat ng pagtatapos ng kanyang paghahari. Hindi niyo pwedeng gawin ito sa akin. Ako ang CEO ng Royal Apex.
Hiyaw ni Ken habang pilit na kinakaladkad palayo. Ngunit ang bawat salita niya ay tila walang saysay sa harap ng mga kamera na patuloy sa pagkuha ng kanyang pagbagsak. Hindi rin nakaligtas si Doña Carmen. Sinubukan niyang tumakas patungo sa likurang bahagi ng ballroom, ngunit agad siyang naharang ng mga awtoridad. Ang kanyang marangyang gown ay bahagyang naapakan at ang kanyang mga mamahaling hiyas ay tila naging pabigat sa kanyang leeg habang binabasa sa kanya ang kanyang mga karapatan. Ang matinis na sigaw ng Donya ay unti-unting humina hanggang sa mailabas siya sa bulwagan. Iniwan ang isang bakas ng kahihiyan na hinding-hindi na mabubura ng kahit anong yaman. Nang tuluyan ng malinis ang entablado, lumapit si Gabriel kay Lani. Hindi siya nagsalita, ngunit ang kanyang mga mata ay nagsasabi ng libu-libong salita ng paghanga at pag-ibig. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Lani at itinaas ito sa harap ng lahat ng mga panauhin. Ang Grand Ballroom, na dati ay lugar ng pang-aapi, ngayon ay naging saksi sa pagsilang ng isang tunay na reyna. Ang bawat tao sa loob ay tumayo at nagpakawala ng isang palakpakan na tila walang katapusan. Hindi para sa isang bilyonaryo, kundi para sa isang dating tagalinis na nagpakita na ang dangal ay hindi nabibili ng salapi. Tumingin si Lani sa malayo. Ang kanyang paningin ay tila tumatagos sa mga pader ng ballroom patungo sa ospital kung saan nagpapahinga ang kanyang ina. Ang bawat hapdi ng nakaraan ay tila unti-unting naglalaho, pinalitan ng isang matinding kapayapaan. Sa pagkakataong iyon, alam ni Lani na tapos na ang kanyang laban. Ang mandirigmang dati ay nakaluhod sa putikan, ngayon ay nakatayo ng taas noo sa ilalim ng liwanag ng katotohanan. Ang bagong liwayway ay hindi lamang isang panibagong araw para sa Royal Apex, kundi isang panimula ng isang panahon na wala ng takot at pang-aapi. Ang sikat ng araw na tumatama sa malalaking bintana ng gusali ay tila mas maliwanag at mas malinis, na tila hinugasan ng ulan kagabi ang bawat bahid ng kasinungalingan sa loob ng kumpanya. Sa mga pasilyong dati ay puno ng mga bulungan ng pangamba. Ngayon ay maririnig ang mga bati ng pag-asa at ang tunog ng mga yabag na hindi na nagmamadali dahil sa takot. Sa loob ng ICU, ang amoy ng mga gamot ay unti-unting napapalitan ng amoy ng mga sariwang bulaklak na inilagay ni Gabriel sa tabi ng kama. Dahan-dahang iminulat ng ina ni Lani ang kanyang mga mata at ang unang bumungad sa kanya ay ang mukha ng kanyang anak. Isang mukha na wala na ang bakas ng pagod at lumbay, kundi puno ng isang matinding kapayapaan. Hinawakan ni Lani ang nangangatal na kamay ng kanyang ina at idinampi ito sa kanyang pisngi. Wala silang sinabi, ngunit sa bawat pagpisil ng kamay, ramdam nila ang tagumpay ng kanilang pagtitiis. Makalipas ang ilang araw, tumayo si Lani sa gitna ng opisina na dati ay pagmamay-ari ni Ken. Ang lahat ng gamit ng dati nitong amo ay naalis na, iniwan ang isang malawak at bakanting espasyo na naghihintay ng bagong magmamay-ari. Pumasok si Gabriel, suot ang kanyang pamilyar na ngiti, dala ang isang folder na naglalaman ng mga bagong kontrata ng kumpanya. Ngayon, si Gabriel na ang kumpirmadong pinuno ng Royal Apex, ang lalaking magbabalik ng dangal sa pangalang Tan. Lani, handa na ang lahat. Masayang panimula ni Gabriel habang inilalapag ang mga dokumento sa lamesa. Inihanda ko na ang appointment letter mo bilang bagong Chief Director of Operations and Training. Ikaw ang nararapat na humawak sa dibisyong ito.
Sa ilalim ng pamumuno mo, sisiguraduhin nating ang sining ng pakikipaglaban ay gagamitin para sa ikabubuti ng lahat. This is your throne, Lanny. You earned it. Tumingin si Lanny sa bintana, pinagmamasdan ang mga sasakyang dumadaan sa ibaba at ang mga taong naglalakad patungo sa kani-kanilang mga pangarap. Isang banayad ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang dahan-dahang ibinabalik ang folder kay Gabriel. Salamat, Gabriel. Malambot na sagot ni Lani. Ang kanyang boses ay puno ng katiyakan. Pero hindi para sa akin ang silya na ito. Ang puso ko ay hindi nakatali sa loob ng apat na sulok ng isang korporasyon. Ang kasanayan ko ay mas kailangan sa labas. Doon sa mga taong katulad ko noong una, ang mga taong nakaluhod sa putikan at nakakalimutan na kung paano tumayo. Gusto kong ituro ang apex strike sa mga bata sa kalsada, sa mga manggagawang inaapi, at sa mga taong ang tanging sandata ay ang kanilang dangal. Bahagyang nagulat si Gabriel, ngunit agad itong napalitan ng isang malalim na paghanga. Alam niyang walang kahit anong halaga ng salapi o kapangyarihan ang makakapigil sa tawag ng tungkulin ng isang tunay na mandirigma. Dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Lani, ang kanyang hinlalaki ay maingat na humahaplos sa mga kalyo sa palad ng dalaga. Kung iyan ang nais mo, hindi kita pipigilan, bulong ni Gabriel. Ngunit asahan mo na kahit saan ka magpunta, sa bawat hakbang mo, naroon ako sa likuran mo. Hindi mo na kailangan pang maglinis ng dumi ng iba, Lani. Mula ngayon, ang dadaanang kalsada mo ay puno na ng liwanag. Nang hapong iyon, iniwan ni Lani ang Royal Apex nang hindi man lang lumingon sa malaking gusali. Bit-bit niya ang kanyang lumang bag, ngunit sa loob nito ay hindi na mga basahan ang naroon, kundi ang kanyang itim na sinturon at ang pag-asang bitbit niya para sa iba. Ang bawat hakbang niya palayo sa kumpanya ay tila isang paglaya mula sa isang mahabang panaginip. Ang luntiang dahon ng mga puno sa paligid ay sumasayaw sa ihip ng hangin, tila nagbubunyi sa kanyang pag-alis. Habang naglalakad siya patungo sa kanilang bagong tahanan, naramdaman ni Lani ang init ng araw sa kanyang balat. Wala na ang mga tanikala ng utang na loob. Wala na ang mga sulyap ng pandidiri. Siya ay si Lani Santos, isang anak, isang mandirigma, at isang kampeyon ng sarili niyang buhay. Ang bagong liwayway ay hindi lamang nagsimula. Ito ay nagliliyab na sa kanyang puso, handang magbigay ng init sa bawat kaluluwang nangangailangan ng lakas sa gitna ng lamig ng mundo. Ang dahan-dahang paglubog ng araw sa baybayin ng Manila ay nagpinta ng kulay kahel at lila sa kalangitan, na tila isang dambuhalang canvas na nagpapakita ng kagandahan matapos ang isang mahabang maghapos. Sa isang tahimik na kanto sa Quiapo, kung saan ang ingay ng mga sasakyan ay humahalo sa amoy ng sampagita, nakatayo ang isang maliit na gusali na yari sa pinakintab na kahoy at semento. Sa itaas ng pintuan nito, nakasabit ang isang simpleng karatula na may ukit na isang salita. Danggal. Sa loob ng silid, ang tunog ng mga pino at sabay-sabay na paghinga ng mga kabataan ay nagbibigay ng buhay sa kapaligiran. Nakasuot sila ng malilinis na puting uniforme. Ang kanilang mga mata ay nakatutok sa babaeng nasa kanilang harapan. Si Lani. Ang kanyang itim na sinturon ay maayos na nakatali sa kanyang baywang. Ang bawat himaymay nito ay saksi sa kanyang paglalakbay mula sa putikan patungo sa liwanag.
Wala na ang takot sa kanyang mga mata. Ang tanging naroon ay ang apoy ng pag-asa na nais niyang ipasa sa susunod na henerasyon. Bago matapos ang klase, dahan-dahang lumapit si Lani sa kanyang ina na nakaupo sa isang silya sa gilid ng silid. Ang matanda ay maayos na ang kalagayan. Ang bawat kulubot sa mukha nito ay hindi na bakas ng pagdurusa, kundi ng kapayapaan. Kinuha ni Lani ang kamay ng kanyang ina at idinampi ito sa kanyang noo, isang pagmamano na puno ng matinding pagmamahal at pagkilala sa sakripisyo nito. Sa bawat paghaplos ng ina sa kanyang buhok, naramdaman ni Lani na ang lahat ng sakit ng nakaraan ay tuluyan ng naging bahagi ng isang malungkot na awit na tapos ng tugtugin. Tapos na ang klase, mga anak. Malambot na sabi ni Lani sa mga bata. Tandaan ninyo, ang tunay na mandirigma ay hindi nakikilala sa dami ng kanyang napatumba. Nakikilala siya sa kung gaano karaming puso ang kanyang binigyan ng lakas para muling tumayo. Habang nagsisialisan ang mga bata, isang pamilyar na anino ang huminto sa pintuan, si Gabriel. Inalis nito ang kanyang mamahaling suit jacket at isinampay sa gilid bago dahan-dahang kinuha ang walis sa sulok. Hindi siya nagpunta doon bilang isang bilyonaryo o bilang CEO ng Royal Apex. Nagpunta siya doon bilang ang lalaking handang sumuporta sa pangarap ng babaeng nagligtas sa kanyang kaluluwa. Kailangan mo ba ng tulong sa pagliligpit, Director Santos? Biro ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng tamis at respeto. Napangiti si Lani habang pinapanood ang lalaking dahan-dahang naglilinis ng sahig. Ang gawaing dati ay ikinahiya niya, ngunit ngayon ay naging simbolo ng kanilang pagpapakumbaba. Lumapit si Lani at kinuha ang kabilang dulo ng walis. Ang kanilang mga kamay ay sandaling nagtagpo, isang haplos na nagdadala ng init at katiyakan. Dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha at idinampi ang isang matagal at banayad na halik sa noo ni Lani. Walang malisya, walang pagmamadali, tanging ang dalisay na pag-ibig na hinasa ng mga pagsubok. Sa kanyang huling pagdalaw sa kulungan noong nakaraang linggo, iniwan ni Lani ang isang maliit na Biblia sa harap ni Doña Carmen. Wala siyang sinabing masama. Hindi niya tiningnan ang matanda ng may pang-uuyam. Ang pagpapatawad ni Lani ay hindi dahil karapat-dapat ang Donya, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sariling puso sa kapayapaan. Sa pagkakataong iyon, alam ni Lani na siya na ang tunay na malaya. Si Ken at ang kanyang ina ay mananatiling bilanggo ng kanilang sariling poot, habang siya ay malayang lumilipad patungo sa kanyang mga pangarap. Ang dangal ay hindi lamang isang paaralan ng martial arts. Ito ang naging kanlungan ng mga sugatang kaluluwa. Itinuro ni Lani na ang kahirapan ay hindi hadlang para maging mabuting tao, at ang bawat latay ng nakaraan ay mga medalyang dapat ipagmalaki dahil nalampasan ang mga ito. Ang katarungan ay hindi laging nakukuha sa marahas na paraan. Minsan, ang pinakamasakit na ganti ay ang makita kang matagumpay, masaya, at nananatiling mabuti sa kabila ng lahat. Habang naglalakad ang dalawa palabas ng dojo, magkahawak kamay sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ni Lani ang malalim na pintig ng kanyang puso. Ang paglalakbay niya mula sa pagiging tagalinis patungo sa pagiging guro ay isang patunay na ang langit ay nakikinig sa mga piping dalangin. Ang bawat patak ng luha niya noon ay naging hamog na nagpalago sa kanyang pagkatao. Sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa ginto ni Nathan,
kundi sa dangal na baon mo sa bawat pagtulog at sa pagmamahal na ibinibigay mo ng walang pag-aalinlangan. Ang gabi ay tahimik, ang hangin ay sariwa, at ang kinabukasan ay puno ng liwanag. Dito, sa maliit na bahaging ito ng mundo, ang isang dating basahan ay naging isang dambuhalang sulo ng pag-asa.